people's indignation, galit na galit sa regime ni Marcos Sr., no? Suportado ng mga aktivista, no? Ang sumunod, people's defiance. Kumalat nun, wala magbabayad ng taxes. Kaya, pwede tayong pumasok doon next year. People's defiance. Because kung hindi in-address ng Congress, ng Senate yan, baka merong yung mga tao magkasundo-sundo, wala mo nang magbabayad ng taxes. Hindi nyo in-address yung issue. Ang issue pera, nililis nyo kung saan-saan kayo. Papakulong nyo si Celis, pakulong nyo si Badoy. Nagtanong lang, totoo bang 1.8 billion? Anong masama doon? Di ba? Anong masama doon? So, nagpirma yung PMA. Na-involve tuloy yung PMA. Ito, sinong gago? Sinong bopol? Na-involve tuloy yung mga PMA. Pilipino. Then it's, magmamatigasan pa. Kasi hindi ina-address yung resolution number 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo magsalita ng peace talks, ng ICC, ng Duterte, imbestigahan, si Sara, yung tatay, tinanggal pa yung show ng tatay, mga walang niya kayo. Ingat kayo, tutulak nyo ganyan masyado, pagpitik niyan. Sakay pupulutin, kangkungan, buong administration, Congress, yung iyong palasyo, yung inyong sandcastle, maano diyan bigla. Isang ganyan lang kita niyo yung sa baybayin ng shoreline. Pag ganyan yan, magtayo ka ng sandcastle doon, pag ganyan ng tubig, wala na. Ganun yung taong bayan, pag isang ganyan yan, wala, giba. Kaya nga, pag-ingat, tapos ililabel niyo yung mga tao. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po yung lingkod, si DIY KKB Informative. Para ipatunghay itong ang ating magiting na dating sundalo ng ating sandatahang lakas dito sa Pilipinas na si Sir Dado. At ito po, may mga sinasabi po uli siya na patungkol sa manangyayari sa ating lipunan dito sa bansang Pilipinas. So, tayo po, may kanya-kanya tayong ideas, may kanya-kanya tayong kuro-kuro, at meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Kayo na po ang humusga kung ito po inaangkop sa inyong kaisipan. Ang sinasabi ng ating magiting na dating Captain Clemente Enrique ng sandatahang lakas ng Pilipinas dito sa ating bansa. So marami siyang sinasabi dito na kumbaga pwedeng makabuti sa ating bansang Pilipinas at pwede ring na kumbaga ay lihis. Pero pakinggan nyo po. Nasa inyo na po ang paghusga kung ito po ay makakaganda sa atin o makakasama sa atin. Kasi tayo po guys, may kanya-kanya po tayong pag-iisip, may kanya-kanya po tayong paniniwala sa ating buhay. So kayo na po ang mag-judge. Pero ang sa akin naman po ay kumbaga mag-isip tayo para sa ikabubuti ng ating bayang Pilipinas. Yun po ang sa akin lang. Kung ano yung makakabuti sa ating inang bansang Pilipinas, doon po tayo pumanig. Doon po tayo kumilos. Doon po tayo, doon tayo manalig sa paniniwala natin kung ano ang mas makakabuti sa ating mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, pakinggan po natin ang ating magiting na dating sundalo na si Kadado. At maganda naman po yung mga sinasabi niya rito. At inuulit ko po, baka naman po pwedeng makiusap sa inyo na mag-subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. At maganda po, marami po kayong malalaman, matutunan dito sa kanyang mga vlog. Lahat po halos lahat ng vlog niya, meron tayong makukuhang aral sa bawat sinasambit niya dito sa kanyang YouTube channel na
Pinoy Survivor. Subscribe na kayo, guys. Amazing! On this moment, nakita ko nasa magtuto 23,000 ang kanyang subscriber. And it's still running, moving up. So, wag na kayong magpa-late. Subscribe na po kayo sa kanya YouTube channel. So, ito naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At simulan na po natin, guys. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So, eto na po siya. Guys, para medyo mahaba na yung introduction ko. Awareness no? From the time na umupo si BBM, yung unit team, hanggang sa ngayon, doon nagbi-build up yung awareness because of the different social media, mainstream media, yung actual na nakikita, nasaan ang Pangulo, mga ganun ba, maraming damaging na mga vlogs na nagigising yung tao, awareness. So from the awareness level, nagkaroon ng indignation level, tapos sa susunod dyan, na pwedeng mangyari na early on next year, bayaran ng taxes kasi, walang magbabayad ng taxes. Di kulong nyo lahat ng Pilipino, yan nasasabihin ng mga Pilipino. Then it's, magmamatigasan pa. Kasi hindi ina-address yung resolution number 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo magsalita ng peace talks, ng ICC, ng Duterte, imbestigahan, impeach si Sara, yung tatay, tinanggal pa yung show ng tatay, mga walang niya kayo, ano yan, yung, sino ba yung walang niya? Komentuhan po natin, guys. Hindi nyo man lang imbestigahan. So, guys, yung palaging ang binabanggit ng ibang vlogger at ang atin ding magiting na si Kadado, yung resolution number 10. Ito po pala di umano nung pang 15th Congress na ipatupad itong resolution number 10. So, ang di umano, ang sa mga nakaraang vlog niya, di umano yung si dating Senator Lacson ang siyang may nag-author nitong resolution number 10. Di umano ang ayok sa ating magiting na si Kadado. So, dito rin natin yung nalaman. Yung mga kanya-kanyang sinasambit dito, sinasaad, na di umano, si Senator Lacson pala ang may akda nitong resolution number 10 at hanggang sa tumakbo nga ng tumakbo na iba-iba mga senador, hanggang sa maimbestigahan nga itong si General Angie Reyes dahil nga dun sa pabaon system. Yun yung mga history nila, pabaon system na sinabi naman ng ating dating general na yun inabot na niya. Yung pabaon system sa mga general na pag ikay magre-retiro na, meron kang pabaon system. Nabalita rin po yun nung araw. Balitang-balita po yan. At nagkaroon nga po ng hearing dyan tungkol dyan sa pabaon system ng mga general na magre-retiro na. So, nakapalob din di umano doon yung resolution number 10. So, ituloy po natin, guys. At naway maunawaan nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung mga unang vlog niya at mag-subscribe na kayo dito sa ating Pinoy Survivor na si Kadado. Ituloy po natin. Sigaran, biglang suspendido ng 14 days. Tatandaan ng mga tao yan. Tatandaan yan. Sige, dumama pa kayo. Kala ninyo, panalo kayo. Hindi, ma-ambush kayo. Ang pinapapasok lang kayo no? Sige lang, build up yung indignation ng tao. Hanggang sa, yung di ba yung sinasabi ko, yung ganyan, ginaganyan-ganyan yung pressure plate, gumaganyan kayo, ito nagko-coil ng ganyan, take and take hanggang sumabog. Mag-earthquake. So, BBM government, unity government, ingat kayo.
Ngayon, sa unity team government, binibira nyo pa yung Sara Duterte, yung vice president, yung tatay niya, ay lalo nagkukuilap yan because yung 31.6 million votes, yun din ang bumoto dito sa 32.2 million votes ni BP. Tama. Kaya ingat kayo, tutulak nyo ganyan masyado, pagpitik niyan. Yun na. Saan kayo pupulutin? Kangkungan, buong administration, Congress, dinadamay niya yung BBM, yung iyong palasyo, yung inyong Sandcastle. Sandcastle? Maano diyan bigla. Isang ganyan lang ng kita niyo sa baybayin din ng shoreline. Oh. Pag ganyan yan, magtayo ka ng Sandcastle doon, pag ganyan ng tubig, wala na. Giba. Ganun yung taong bayan. Pag isang ganyan yan, wala. Giba. Kaya nga, mag-ingat. Tapos ililabel niyo yung mga tao, destabilizer. Duterte, destabilizer. Naku, dinagdagan nyo na naman. Dinagdagan nyo. You shut up. Oh. Shut up. Everyone, BBM, you speak out and then, Sara Duterte is my vice president. No one, unless you know, unless it is your intent, nagibain yung tao, ewan kung bakit, lumabang parehas. Kung magkakamali siya, di magkamali siya. Huwag niyong lagyan ng pagkakamali yung tao. Yun yung mali. Nagagalit yung mga taong bayan. Yung tatay, huwag niyo siyang pipigain because no matter na, kunyari magkaaway sila o hindi nagkakasundo, same DNA yan eh. Oo, mas magan yung si Vice President Sara, mas magan yan. Ako, matakot kayo, Diyos mo. Yung tatay nga, takot kay Sara eh. Oh, ingat kayo sa kanya. Kaya nga, stop everything. Pati yung mga allies, nako, binibira nyo. Congress, you are the ones causing you're the ones destabilizing government. Kayo, Congress. Talk about Chacha. Nako! Talk about peace talk sa ICC. Pero yung mismong tinatanong ng taong bayan, anong ginagawa nyo doon sa pera? Ano ang nangyari doon sa 2 billion na sobra? Pinaghati-hatian nyo ba? Ipakita nyo yung libro. Hindi nyo matatakasan yun. Hindi. Obligado kayo sagutin yun. Ang escape nyo nga doon, matuwa yung tao, mawala ng konti yung issue. Palitan nyo si Speaker Romualdez. Speaker Tambalulong, no? Palitan nyo. Vote of no confidence. Saan nyo dinala yung Congress? Kahihiyan. Palitan nyo. Ganun kasimple. Bakit? Forever ba siya dyan? Forever kayong sasambahin nyo yung tao? Masyado kayong hayok na hayok, lasing na lasing sa kapangyarihan. Kaya marap sa salamin, isipin nyo, kayong 300, binoto lang kayo ng inyong mga constituents, 200,000. 200,000. Yung ginagawa ninyo, damay ang presidente. Presidenteng 31 million ang bumoto, yung Senado na 27 million, high, bumoto, low, 17 million, o 15 million, damay kayong lahat. Pababa kayo. Umento natin konti yung Congress yung botohan. Kasi, yun nga, 200,000 ang boto ng Kongreso. Ayan. Di ba? Sinasabi niya rito na yung Kongreso, kumpara mo dun sa mga senador, ang mga senador, milyonan ng boto niyan. Pero itong sa Kongreso, ang sinasabi niya nga dito, nagre-range siya ng 200,000. Like for example, dito sa, halimbawa, sa Davao, siyempre hindi magmimilyon ng ng boto ng Kongreso. Not unless na napakaraming botante, pero wala pa akong naririnig na sa isang lalawigan naka-1 milyong boto sa isang lalawigan para maging congressman. Kasi sabihin na natin ang populasyon nyo dun sa isang lalawigan na yun 2 milyon. Tapos ang kandidato 5. Ibig sabihin,
maghahati-hati sila ng boto dun sa 2 milyong populasyon ng isang lalawigan. So, ang sinasabi niya rito, bawat isa, ayon sa kanyang sinasad, mga 200,000 lang ang nagiging boto para maging isang kongresista. Para makasama kayo dun sa parang nangyayari ngayon, powerful nga ang kongreso eh. Pero ang mga senador, milyonan ng boto niyan para ka manalo. The least, mga 12 million para ikaw maging isang senador. Mapapansin niyo yan. Ako, napansin ko na yan kasi matagal na rin akong botante. Nagsimula pa kay ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. hanggang sa ngayon. Yun yung mga inabutan ko mga presidente. So, alam ko rin yung kongresista, nagre-range lang sa mga 200,000 yan para manalo ka sa isang lalawigan. So, ituloy po natin guys. Nakomentohan ko lang ng konti kung bakit 200,000. Tama naman siya. Talaga mas malaki ang boto ng mga senador kumpara mo sa mga kongresista. Ito po, ituloy natin. Okay. Yun ang real talk. Sa Duterte, your survival as a government, BBM, binoto kita. Your survival as a president and everyone around you, the whole cabinet, the whole balonin, the whole Congress, Senate, Congress, lahat ng LGU, your survival is as a government is anchored on how the Dutertes will act. Yun yung totoo dun. Ang bait nga nila tik-tik. Sinasabi ko na sa inyo na kung hindi nyo lulubayan yan, hindi nyo titigilan yan, goodbye. Hindi lang good luck, goodbye. Yun. Hindi na kinakailangan makialam ang armed forces. Okay? So, nandun tayo sa people's, yung number 1. Inuulit ko para malinaw, Number 1, people's awareness will result to indignation, will result to defiance. Okay. Huwag niyong paabutin sa defiance kasi pag umabot sa defiance, problema kayo. Sunod-sunod yon. Number 2, pwedeng magkaroon ng military takeover. Magkakaroon ng coup. Ang masama, hindi mag-install ng politiko. Yun ang danger. Yeah. Because, sanabi ko sa inyo, previous video, panoorin nyo na lang, previous video, 1986, we have been there. Yung mga player ngayon sa armed forces were there. Kadete sila, 89. Chief of Staff Browner was the Corps Commander of PMA. He was a class baron 1989. When the coup happened, nadidinig nila, napapanood nila yung 1989 Makati Siege. Kami, we were all first lieutenants. First lieutenant. Yung sinasabi ko sa una, ang mga kumalas noon, 1986, February Revolution, panay mga colonel, lieutenant colonel, may mga general bla bla bla. Si General Tadjar, Marines, government side, hindi lumusob yung tangke niya. Yung mga sinasabing madre, hindi sagasa yung tangke, it's a miracle. Sorry Christians, no? Christian din ako. But there was an order, huwag nyo sagasaan yung mga madre. Ganun yan, yun yan. Bakit? It's a miracle, si June Kitley, hindi niluso. There was an order, huwag lusubin yung bombo radyo. We were there, kaya yung mga may alam siya. May alam siya. We can say by experience what can happen because naranasan namin what happened. Lahat ng kudeta nandun kami hanggang doon kay Danny Lim. Mutiny, kudeta, call it what you may. Nandun kami. Alam namin yung nangyayari, napapanood namin. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, nandun ako eh. Okay? EDSA 3, yung Kerap. Yung yung nagmarcha papunta kay GMA, nandun sa Malacanang.
Anong ginawa nila? Acoustic firing. Di ba? Chief of Staff. Inorderan yung mga PSG. Baril, sa itaas. Di ba? Nasunog yung ABS-CBN na van, yung pick-up truck doon. Naiwan. So, magugulong mga panahon yun ng Pilipinas at natuto ang armed forces. Ito ngayon, balik kami sa field duty. Balik akong Cagayan Valley. After 86, no? Magulo noon, balik ako, ayoko dito sa Maynila. Buti pa dito sa Maynila. Sipin mo, nasa field ka. Galing akong Davao, then punta ako sa Cagayan Valley. Nag-volunteer ako doon para yung classmate ko, si Kidilya, naging 3-star general, lieutenant general, para makapag-schooling sa British Commando. Wow, galing, no? British Commando. Kagagaling ko ng US Ranger, gusto ko palitan na lang siya para makasalang din siya dito sa mapalop niya schooling niya sa British Commando. Okay. Ina-assign ako sa Magsaysay. Sabi ko, habang bata ako, exploit ninyo yung kapusukan ko. Gusto ko lagi combat. Ganon ako. Parang di sayang yung mga kukurantong ko, no? Sipin mo, US Ranger, Scout Ranger, Airborne, di ba? Pathfinder, tapos nun, nuclear, biological, chemical warfare. Imagine, di ba? Tapos dadali niya lang sa kung saan. Nagpakadulubasa. Nandito ako ngayon. Nagwa-washing ako ng washing machine ng kaharap ko. Nilalabang ko yung damit ni Mrs. Paras lang kami ni BBM. Na naman. At least ako nagsasalita ako. BBM tahimik eh. Ay, nako. Okay. Kaya naman maging love yan, love. Okay. Alam mo pagbigyan nyo na sa BBM na mahal niya yung asawa, First Lady. Pero First Lady, lubayan mo yung asawa mo, hayaan mo siya maging presidente. Let him become presidentiable. Meron kayong pananagutan kay Sara. Unity. President, Vice President. 31 million, 32 million. Protect the father. Protect Sara. Huwag niyo isipin yung career ng anak ninyo na poprotektahan nyo dapat maging presidente si Tambalolong. Tambalolong talaga. Ewan ko, hindi ko mabasa kung bakit nyo ba ginagawa yan. Or ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon. Pagka nag-isip ang tao, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue yan. Natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook na kung ayaw nyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon nyo ibigay kay Marcos, doon nyo ilibing sa aking slot doon. Parang asip naman, meron ako di ba? Yung punto, bakit binaharang yung it was a Duterte who caused the father to be buried do sa libingan ng bayani. Walang issue, may nagreklamo ba? Wala nagawa. And here you are. Hinahayaan nyo na si Tatay Digong lapastanganin, siraan ng kung sino-sino. Mr. President, you stand up for the komento natin yung pagkakalibing. So, yung pagkakalibing ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayun po talagang naging tinatanong kasi siya, palilibing ba natin to ang tawag po namin nung araw doon, si Makoy. Yun po, si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Palilibing ba yan si Makoy? So, marami pong hindi sumasang-ayon, pero nanindigan tong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipalibing nyo kasi unang-una, sundalo yan eh. Naging sundalo yan. Doon sa ibang hindi nakakaalam, sundalo po yan. Tapos, pangalawa, naging presidente ng Pilipinas. So, ibig sabihin ano po? Sino po ba ang mga allowed na ilibing sa libingan ng mga bayani? Unang-una, pag naging sundalo ka, pwede nga libing sa libingan ng mga bayani. May slot sila lahat doon. Lahat ng mga kasundaluhan natin. Tapos pangalawa, naging presidente ka.
Pag naging presidente ka, may islat ka rin doon. May islat ka rin sa libingan ng mabayani kasi naging presidente ka. So, either of the two, naging presidente siya, naging sundalo siya noon. So, may karapatan siya. Kaya hindi inadlangan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpapalibing ng ating Apo Lakay na si Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Yung iba, syempre, hindi sila pabor kasi kagaya nun, hindi sila naging pabor kasi pinatalsik nila noong 1989 ang Marcos Sr. nung araw na yon. Bagay, medyo may edad na rin ang ating Apo Lakay noon, nung panahon na yon. Pero may karapatan siya dun sa libingan ng mabayani. Imagine guys, ang tagal niyang hindi nalibing, naroon lang siya sa, alam niyo yung parang glass, transparent glass, naroon lang siya, nakahiga. At nung dumating ang ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tsaka na lang nalibing, di ba? Ang saklap naman nun. Patay na nga yung tao, ayaw niyo pang palibing. Tapos, alam niyo ba guys, may nabalitaan pa noon na gusto ipahukay at patanggal doon sa libingan ng mga bayani. Hindi naman po tama yun. Wala na nga yung tao eh. Wala na nga kalaban-laban eh. Gaganunin pa natin. Naano ko lang po yun, komentohan ko lang po kasi doon lang po tayo sa nalalaman kong, kumbaga, ako, yun ang sarili kong pananaw na ang alam ko, talagang tama naman talagang ipalibing yun nung panahon na yun. So, ito naman, sinasad ng ating si Kadado na karapat-dapat lang, kumbaga, ang sinasabi naman niya dito, yung utang na loob. No, siya lang ang nakapagpalibing. Alos lahat ng presidente. Magsimula ka kay ating dating mga Pangulong Cory Aquino. Lalo na hindi palilibing yan. Tapos yung si Fidel Valdez Ramos, wala rin, hindi rin pinalibing. Sumunod si Erap Estrada, mga dating Pangulo. Sumunod dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Sumunod pa yan. Lalo na si Noynoy Aquino. Yan yung mga dating presidente natin na hindi talaga hindi napahintulutan malibing sa libingan ng mabayani kasi mainit pa yung issue nun eh. Hindi talaga sila pumapayag na ilibing sa libingan ng mabayani. Until such time na dumating tong ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, napalibing talaga. Dumaan pa yan sa Korte Suprema eh. Kahit anong gawin nila, naging presidente yan, at naging sundalo yan guys, at isang abogado rin yan. Huwag na natin sama yung abogado, yung pagiging sundalo niya at pagiging presidente ng Pilipinas. Yun lang po guys. Ituloy po natin. Ngayon, yung utang na loob ang pinag-uusapan nila dito ngayon. Tuloy po natin, guys. The kind of person you are, you stand up for your vice president because it shows the kind of character, the values that you have kung hindi mo sila tatayuan. What kind of a person are you na yung tatay mo ang tagal-tagal na hindi nakalibing, pinalibing dyan, pinayagan ni Duterte na lumibing dyan sa bayani. Tapos nun ngayon ICC, imbestigahan, and all this talk. And then yung anak man lang na siyang nakatuwang mo, unity team puno. And now, ano nangyari sa unity team? Bakit? Parang kleng-kleng bangwang, wala na. Di ba? Bakit? Ba't mo hinahayaan na yung mga nakapaligid sa iyo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa iyo? Bakit binoto ba yan ng taong bayan? 200,000. Sa iyo, 31 million. Na kanino nang tiwala yung tao? Sa iyo, BBM. Anong ginagawa mo? Sinasayang mo. Hinayang mo ang tiwala ng tao. Public office is a public trust. Nosedive kayo, ha? Nosedive. You better do something. Okay, nandun ako sa indignation. Tapos nun, sinabi ko na pwedeng mag-lead ng kudeta. Hindi violent armed forces, it will not result to a kudeta. But if ever it did result to a kudeta, iniiwasan niya ng armed forces. Hindi ganun yung armed forces natin. Hindi ganun sila Browner. Yung nakalagay, yung ano niyan, yung ang plus crest niyan makatao. Yung, makatao pa naman. Makatao. Oh, hindi yan
hindi nakalagay doon sa class crest ng PMA Class 89, maka-presidente. O maka-Duterte. Hindi. Linawin ko. Ang nakalagay sa bullring, sa singsing o sa class crest ng Class 1989 ng PMA, Chief of Staff ngayon, na napakatinong tao, ay makatao. Makatao. Pwede dun sila sa tao. Ngayon, they want to be professionals. Huwag nyo sirain yung armed forces. Warning ko sa inyo. Intact yung armed forces mula noon hanggang ngayon. We did not even think of magkaroon ng military junta. Iniwan namin yung armed forces. Lahat kami na-retired. Lahat kami na wala dyan. Sundalo man. Lahat kami. The Philippines did not experience a military junta. Pasalamatan nyo kami lahat. No? Huwag niyong pilitin yung armed forces ngayon na nandyan din yung mga retired. Mag-figure away away na maghunta. Yun ang delikado. Kasi pagka napuwersa ang armed forces with that past history na, teka muna, ilang taon na ba ito? Kawawa naman tambay. And then, taong bayan na nagising, aware, na indignant, may indignation, galit na galit. Tapos nun, merong, tawag doon, defiance. Wala mo na magbabayad ng taxes. Kung siya ganon, nakaw, delikado kayo. Mapipilitan pumasok ng armed forces pagka walang tumayo na central figure. Kaya, pasok yung pangatlo na pagka may central figure, sino dyan sa mga politiko nga, doon ako natapos kahapon, sino dyan sa mga politiko ang credible enough na tumayo para sa tao? Meron pa ba? Sabihin nyo, mag-comment kayo sa baba kung meron. 3 pala. 3. Dagdagan ko na isa. 3. Okay? Pero malayo yung pangatlo. Number 1, Tatay Digong. Number 2, Sara Duterte. So parehong Duterte yon. BP yung isa. Next in line. Withdrawal of support to armed forces sa presidente, automatic she becomes a president. Pero gusto nyo bang hinugin siya kagad? Gusto nyo bang mahinog sa pilit si Sara Duterte? Paano ngayon kunyari yung tatay muna ang tumayo? Credible siya. Past president, maraming ginawa. Takot ang komunista sa kanya, takot lahat sa kanya, takot ang droga sa kanya. Pwede. Sabihin ng armed forces, we just want a continuity. Yun ang gusto ng tao. Continuity, kaya kayo binoto. Continuity ng ginawa ni Tatay Digong. Maganda. Build. Sinabi nyo, build better more. Okay lang yun. Yung droga. Dumadami yata yung droga. Kasi ngayon, sinabi nyo, kinokontrol ng Duterte administration yung presyo. Ngayon, humataw yung presyo. Kinontrol ng Duterte yung smuggling. Humataw yung smuggling. Kinontrol yung sa airport na dagdag bawas. Ano yun? Yung bala. Laglag bala. At saka yung mga pinapakalaman yung mga balikbayan. Bumalik na naman. Ay, nako. Walang continuity doon. Gumawa kayo ng tapos yung Senate resolution na yung concurrent resolution number 10 na discovery ng mga tao. Nako, patong-patong yung problema nyo. Pag nyo pipikain si Tatay Duterte, President Duterte, wag nyo pipikain. Wala kayo sa liga ni ex-President Duterte. Wala siyang magagawa kung ang taong bayan pumunta sa kalsada, wala kayong magagawa. At pagka siya, kinumbinsin, tumayo. Wala kayong magagawa. Anong ordering yung armed forces? Patayin si Duterte? Nako, good luck sa inyo. Withdrawal of support ang mangyayari. Sinasabi ko na, kaya you do not even think of it, you do not even attempt. The only way that you can escape this downward trend, stop the Duterte campaign, anti-Duterte campaign. Stop it. Immediately. Stop badgering Sara Duterte. Stop. Huwag nyo siraan. Huwag nyo anuhin. Lahat ng may mga gumagawa niyan, tanggalin nyo.
Kaya nga sinasabi ko, nandun na ako, pagpasok ng January, so sad, pinsan. Pinsan, ang sakit talaga. Pinsan, sorry. Hindi ka talaga pwede. Hindi ka pwede. Komento Out of natin, guys. confidence ka. Lulutuin ko. Kung Komento ayaw na natin. harapan nakausap, Maganda po itong topic natin. talikuran. Tinatraitor mo ako, tatraitorin din kita. Maganda Sorry, itong topic na to. Gusto kong makisali sa komento. So, ang sinasabi po niya dito, noong People Power Revolution, napakasaklap po nun. Naanuhan ko po yun sa mga bali-balita. At napakagulo po. Sana naman po wag gano'n na mangyari. Pero, pagka napuwersa ang taong bayan, kasi nun, guys, napuwersa ang taong bayan nun eh. Tapos nasuportahan pa ng, kung matatandaan nyo yung ating pinuno ng kaparian dito sa Pilipinas, na si Cardinal Sin. Yun. Ang unang nagka-class noon ay yung si dating Pangulong Ramos at itong si ating itong ating naging isang general din na naging senador at silang dalawa yung nagtandem noon. Yung tinatawag nilang pag-aklas. Parehong naging general yung dalawang yon. Yung isa, chief of staff. Yung isa, ewan ko kung anong, hindi ko na matandaan kung anong ang katungkulan ng isa. So, dalawa sila noon. At biglang humingi ng suporta kay Cardinal Sin. Si Cardinal Sin naman, nanawagan na suportahan niya itong dalawang to. So, dumami ang tao. Maraming sumuporta. May yaman, may hirap, sumuporta talaga dun sa People Power 1 na yon. Na ang namumuno nun ay ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, parang sinasabi nga niya dito ay nakikitaan na naman, parang gano'n na pwedeng maganap. Hindi naman niya sinasabing magaganap, pero parang pwedeng maganap kasi alam niyo yung step by step na nangyayari. Hanggang sa kagaya ng People Power 1, uminit ang ulo talaga ng taong bayan noon. Kasi maraming nangyari na hindi kaaya-aya sa paningin ng taong bayan. At ang naunang nag-aklas nga nun, yung dalawang general, na di umano, yun na kasama sa tinatawag na Rolex 12, di umano. Kasi nababalitaan rin yan eh. Rolex 12, puro general yun, di umano. Nung panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, nababalitaan lang natin. Hindi natin alam kung totoo yun, pero may bumalita talagang Rolex 12. Yun ang hindi natin alam. Basta na uulinigan natin ng panahon ng mga after martial law ng 1970s. Bata pa naman tayo nun. Pero, ang sinasabi ko lang dito, naririnig natin. Hindi natin alam kung fake news o ano, pero meron talaga kami naririnig na Rolex 12. Alam niyo yun. At hindi hindi to kumbaga mapagkakailan na may nabalitang Rolex 12 nung panahon na yun. So yun, at sinasabi nga niya dito, huwag niyong puwersahin ng taong bayan na pumunta na naman sa lansangan para doon ipahiwatig yung mga damdamin ng taong bayan. Yun ang sinasabi niya po dito na ako naman po, sana wag mangyari. Ayusin nila to, kaya pa nila to. Ayusin nila yung mga hinaing ng taong bayan kasi nananahimik lang ang taong bayan, pero parang sa nakikita natin guys, may umaabuso na. May umaabuso na sa kapangyarihan dito. At maliwanag naman nakikita natin to. Hindi tayo magbabanggit ng siyempre. Hindi tayo magbabanggit ng politiko kung sino man siya. Pero maliwanag pong may sumisikil sa karapatan ng bawat isang mamayang Pilipino. So, ituloy po natin. Medyo mahaba na yung side comment ko. Komento lang eh. Kaya ng kandila, pinsan. Ganun dapat eh. Be presidential. Kontrolin mo yung tao mo. Binibiri vice president mo.
Kung sa mga, alam mo ba tingin ko sa'yo, wala kang kwentang tao, Mr. President. Ang Sorry. sakit nun, ah. Sorry, ha. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. And that is not a trait ng Filipino na maganda, pero accepted natin as one that defines the Filipino. Utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Tama. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yan. Traidor yun eh. Okay? So you see, Mr. President, I am trying to convince you, yung mga nakakarinig sa akin, sabihin nyo kay Presidente, sabihin nyo, panood nyo sa kanya, Mr. President, hi! Hi, serious talk. Patigil mo yung ginagawa nyo na ngayon ng mga tao. Na sa Congress, si Duterte, ICC tigil. Peace talks with the rebels, tigil yan. Anti-pergak, tulungan, dagdagan ng pondo. Ang ganun ba? That's how you should do it. Sara Duterte, ang kumaaway niyan, lagot kayo sa akin. Re-rest back ako. Good luck sa inyo. Pasahin ko kayo sa tawi-tawi eh. Yung ganun ba? Sorry, tawi-tawi. No? Pinakamalayang lugar, ibig ko sabihin. You do not treat your Vice President na katandem mo that way. Oh, kaya, sorry pinsan. Sorry. Pinagbigyan kita eh. But you failed. Me. Sino ba presidente sa atin? Ako, di ba? 31 million votes. Ikaw, 200,000 votes. Speaker of the House. Isang ganyan ko lang. Tanggal ka. Ilan ba yung loyal sa akin dito na congressman? Vote of no confidence. Sad to say, pero yun ang maganda. Tanggalin si Tambaloslos. Tanggalin. Tambalolong, Tambaloslos. It applies, Speaker of the House. Sorry, you failed the Filipino people. No? You failed BBM. Mga walang kwentang government officials kayo. People of the Philippines, the sovereign Filipino people, nandito lang kayo. Pakukulong nyo, mga tao. Pakulong kayo, 100 milyong Pilipino. Pakulong nyo lahat. Sige, tingnan natin. Huwag nyo explain yung sobra na pera. Mag-appropriate pa kayo for next year. Mag-isip pa kayo kung anong gagastusin ninyo. Aabot ang tao sa huwag magbayad ng taxes. Magre-rebelde mga tao. You are creating the divisiveness. You are creating the destabilization of government. You, Mr. Speaker Romualdez, you, and now, yung mga sip-sip sa ilalim mo, yung mga alagad mo, ganun din. You don't deserve. Ngayon, you better shape up. I'm telling you, you better shape up. Huwag niyo sabing mayabang ako. Pagka gano'n ang sabihin nyo, ay good luck na naman sa inyo. Wala na nga, pinagsasabihan na nga kayo para sagipin kayo eh. Para sagipin si BBM. Pero good luck sa inyo lahat, kung ayaw nyo makinig. Libreng advice eh. Okay, so yun yung ano ko. Okay. So ang advice sa military, stay intact. Stay intact. Yung sinasabi ko, delikado na isipin ng armed forces, nandun na kami, na-experience kasi ng armed forces, retired, yung mga retired, at saka yung mga active, yung active pa ngayon, yung mga ruling ngayon, yung mga general ngayon sa armed forces. They were cadets. 89. Siyempre, kadete ka na, 90, plus 90, 91, hanggang plus 90, 92, mga colonel ngayon, general na iba. Meron na yata general. So, yung mga wala pa dyan, nandun sila sa EDSA. Nandun sila na. Takot na takot yung mga bata, mga high school. 93, 94, 95. Trillanes, 95. Isa doon sa pumirma, 95. Dante Langkik. Yung unang-una, 95. Tatanda ang pangalan na. Ano ba nakita yan?
So yun, unang-unang pumirma, number 1, doon sa manifesto. So, makakonekta lahat yan. You cannot deprive them of a past na experience nila. And they are all aware. The whole long gray line is aware as they were growing up, probably a 10-year-old, probably 15 years old, probably 21 years old, 19, then they entered the academy. If not in the academy, nasa labas sila, nakikita nila sa TV nanonood, and then in-explain ng mga magulang nila. Papa, mama, ano yun? Bakit ganon? Away-away. Ba't marami tangke? O bakit binobomba Aguinaldo? Bakit di tayo pwede punta sa Makati? Nagre-rebel, bapa tayo sa Makati. It is a tragic past of the Philippines. And you cannot escape that. You cannot deny the Filipinos that. Isang click lang sa Google, makikita. Tinuturo sa eskwela. Yung details, no? Madali. Tinuturo na magulang. Yung mga teacher, na-experience nila, baka nagtulak pa ng tangke yun at that time. Hindi, matatanda na ngayon yun. Mga principal siguro. So you see, tapos hasta kayong ganyan. At that time, nag-ano yung mga tao, defiant sila. Defiant. Nakakatakot na yun pag umabot ang tao sa ganon. Defiant. So, ano yung utos ng gobyerno? Wala, matuyo kayo. Di ba, panahon noon, meron pang light a fire movement eh. Sunog-sunog sila, arson, mga ganun ba? Wala, defying talaga eh. No, di ba? Defying. So, matakot kayo, people taking arms. Matakot kayo. Ang daming armas ng mga tao, ang daming loose firearms. Diyan papasok ngayon yung PNP. Tutulungan na AFP. So, kinakailangan may tumayong figure. Yun. Yung pangatlong figure, Tatay Duterte, Sara Duterte, yung pangatlo. Gibo, Teodoro. Defense Secretary, Gibo. So ngayon, titignan mo sa mga cabinet official, isa yan sa mga credible and hawak niya yung armed forces. Meron pa pala isa, Secretary Anyo. Pag sa Secretary Anyo, tumayo, tigil natin to, ganyan-ganyan. Susundan yan. Armed Forces 4-star dati. No? Pag sinabi yan ni Secretary Anyo, apat pala sila, no? Pag sinabi ni Secretary Anyo, ayaw ko na, withdrawal of support ako. Kung di tumahimik si Gibo, si Anyo ang tatayo, kinonvince siya, buong Class 83, susuportahan siya. Pagka nagsupport ang Class 83, the most number of generals that the armed forces produce, matakot kayo sa Class 83, matikas. Baka muna ng trabaho si Anyo. Sorry, Bok. Hindi, nag-a-analyze lang. Real talk, no? Real talk. Hindi mo naman sigurado kung tatayo yan o hindi. Kung ayaw niyan tumayo, ayaw niyan responsibilidad, balik ngayon yan. Sir, Duterte, kayo na lang. Sir, Digong, kayo na lang. Suporta ako sa inyo. You see, kabit-kabit. Kabit-kabit eh. Kaya, ang critical doon is may tumayo na civilian. Retired people, retired officers and men are also civilians now in the classification. Ngayon, ang iwasan ninyo, yung military, pikam-pika rin. Kasi may pamilya rin yung mga yan eh. Taxes din, nababawasan din sila. So, pikam-pika. Kung yung asawa niya, nagtatrabaho, professional din, o kaya yung anak, tapos binabawasan din taxes, and then alam nila yung Resolution 10, galit na galit din yan. Tapos sila, ang higpit-higpit ng COA sa pag-audit sa kanila, tapos biglang malalaman na kayo by way of certification, galit talaga yan, mga yan. Tapos dadagdagan pa ng peace talks with the rebel na talo ni rebelde, 1/8 na lang rebelde, armed group, from 25,000 at that time, panahon nila Cory Ramos, 25,000, ngayon, 1/8, because of the whole of nation approach. Ngayon, ang tanong, ang daming problema ng Pilipinas. May nagtatanong, ano yung solusyon? Singit ko na yan, ano yung solusyon? Ang solusyon dyan, hindi military takeover, hindi kudeta, hindi patayan, hindi civil war. Ang solusyon dyan, full of nation approach. Ganon din. Because we have discovered the formula in beating a 50-year war. Finally,
Hindi lang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang nagsasabi to beat the rebels. We should do a whole of nation approach. Who did the whole of nation approach? Duterte. Lang. Kaya delikado kayo. Siraan niyo si Duterte. Delikado kayo. Lab na lab yan ng Armed Forces. Masadended talaga kayo pagka inaway niyo si Duterte because Duterte has a deck of cards to show in a poker game na makanya lahat ng alas, kanya lahat ng hari, kanya lahat ng queen. Kayo ang hawak nyo lang, joker. Okay, ulitin ko, si Duterte, ang hawak niya sa barahan niya, lahat ng hari, lahat ng alas, lahat ng reyna. Kayo, ang hawak niyo lang, panay joker at panay mga numero lang. 10 to number 2. Paano kayo mananalo doon? Talo kayo. Kaya do not commit the mistake na pigain niyo si Duterte, pigain niyo to the wall, nagkukwil yan, and then biglang pipitik na ganon. Boom. Mapipili, hindi pa siya kumikilos. Anong gagawin niyo? Sasabihin niyo siya yung destabilizer? Mga gago. Maniniwala kayo sa mga enterprising na mga intelligence operatives, sasabihin sa mga report nila ang destabilizer si Duterte. No. Okay, mag-isip kayo. Napakasimple, oh. Ginagay niyo si Duterte, ginagay niyo lahat ng kakampi niya. Oh. Yeah. Pati yung mga vlogger ni Duterte, ginagay niyo ninyo. Ay, nako. Kaya may mga vlogger na pro-administration, pro-speaker, lubayan nyo. Pwede ba ako maging vlogger ng administration? O ni Tambalolong? Uy, pwede. Wala akong bayad. Walang bayad. I will just give you what I think. Libre. Advice. Huwag kayo makinig dyan sa mga vlogger ninyo na kung ano-ano sasabihin. Sasabihin nila yung ano yung gusto nyo madinig. Tama. Pagka nagkainira na, nagkaroon ng change of regime, saan yung mga yan? Tatakas. Mag-aalisan yan. Ayan. And then, the next opportunity, sip-sip na naman sila. Mga walang kwentang tao sorry to sa mga nagbablog na for money, no? Ang aking advice lang sa inyo, remember always you are a Filipino person. Filipino, you belong to the Filipino community. You have a country. You do not add to the destruction of your country. You do not add fuel dun sa nangyayari ngayon. Bibirahin yung Duterte, tapos nun, panay Duterte shit. Is that helping the country? Because kayo, you're getting paid. Pero isipin nyo, tumatanggap kayong pera para mga hudas kayo. Buti na lang, hindi ako kumikita sa YouTube. Itong mga Duterte vlogger. I'm not a Duterte vlogger. Wala akong commercial I am a vlogger for the Filipino people. Wala nga ang pakialam kaya ako napablog kasi worried ako na pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari yung sinasabi ko kasi. No? Pwede. Huwag niyong pipilitin yung mga taong bayan na mag-decide. Mapiga na ganon. Because when the Filipino people decides to become indignant, ilabas nila yung anger nila sa streets. O kaya, i-define nila whatever this government stands for, define nila. Mapipilitan ang Duterte to stand up. Sipin niyo, si Duterte, matapos yung ganunin, tahimik lang. Si Sara, tahimik lang. Why? Because it is not in their nature. Kaya makita mo sa akin, sa libro ko, mapagkakatiwalaan. Yun yung sa akin. Kayo, sa kabila ng Uniteam, yung mga loyal kay BBM, delegado kayo. Dito sa kabila, nakikita ko, mapagkakatiwalaan Kasi meron niyang deck of cards to show. Lahat ng alas, lahat ng hari, lahat ng reyna, kayo panay joker ang kasama nyo, ang pinapakita nyo. Wala, bagsak kayo dyan, talo kayo, kahit saan parahang gawin. Tapos nun, may anak siya, upcoming, ang ganda ng performance, most rated ngayon, highly rated sa survey.
and then sisirain ninyo, naku, lalong magagalit ang tao sa inyo. Di ba? Now, yung pangatlo, si Gibo, ang pangapat, si Secretary Anyo. Okay? Yung dalawa na yan. Pero, malayo sila sa tiwala ng tao pa. Yung dalawa, anytime of the day, any time of the year, any time of the week, 24/7, the people will support them. Kaya nyo yun. Kaya, ako mismo pupunta ako. Pagka nagtawag yan, pupunta ako. Oh, ang mga advice ko lang sa inyo, mga Filipino people, you protect Duterte. The Dutertes, you protect them. Because yung mga makademonyo, nakikita nila na ang pag-asa ng taong bayan, ay mga Duterte. So, mga demonyo, bibirahin para malaglag ang mga Duterte. Kaya, protect. Pero, nandiyan naman si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, and malapit sila sa langit. I'm sure they are being protected. Kaya ngayon ito, labanan to. Sino ba padrino mo? Wow! Balik tayo sa Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Wow! Hindi yung we, the loyal BBM supporters o President's men, imploring the aid of Satan. Oh, di ba? Kasi panay-kamalian yung gusto niyo mangyari. Panay-kawalang yan So, dun tayo. We the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine providence. So, huwag kayong mag-worry. Pilipinas, huwag kayong mag-worry. God will see you through. Yes. Filipino people. That's the good news. Yes. Para akong pare. Napansin mo rin Merry pala. Christmas, di ba? Enjoy nyo. And then, pagdating ng January, let's see what will unfold. Basta ang demand ng taong bayan, let me be the speaker. Oh, speaker ka, speaker din ako. Mr. Speaker, I am the speaker, self-proclaimed speaker of the Filipino people. Number 1, Mr. President, tigil na. Be presidentiable. Protect the Dutertes. Ikaw mismo, number 1 fan ka dapat ng Duterte. Remember your father, nalibing sa bayani. Libing ng bayani. Remember Sara, naging vice president mo, Niloklok nanalo siya. ka sa tulong ni Sara. Tama. O hindi niya mapagkakaila yun. Ngayon, para sirain niyo yung mga yan, ICC, tapos i-overturn nyo yung NTFL Cup para lumabas na hindi and then pararamihin niyo. Pakinisip ng Armed Forces, remember, na-experience namin yan. Sinasabi ng Cory government at that time, mga senators, didinig ko. Sinasabi sa akin ni Canyeso, General Canyeso na boss ko, National Intelligence, kami. Sinasabi na, ng mga senator, mabuti pang may mga NPA. Sabi ni General, why, Mr. Senator? So that the military will not think of coup d'etat. Busy kayo sa NPA. Kaya ba ganun ba nagaganunan ng mga NPA ang Makabayan Black sa Congress para mabuhay sila ulit, binubuhay nyo ulit, mapatay na nga, binubuhay nyo pa. Ano yan, nagigagawa nyo Lazarus? Galit sa inyo ang forces, galit nga ngayon Okay, so, ano yung sumunod? You will use the military and promise some members of the military, hindi mo maiwasan yon, na promise them fame, money, positions, rank, and then you'll use them. And then meron din ganun sa ilalim nila. So that pipilitin yung maghati. Civil war tayo doon. Gusto nyo magka-civil war? Hindi. Subukan nyo. Tignan natin kung saan tayo aabot. Kung ganun ang gusto nyo. If you do love the country, like Erap did, hindi niya pinilit. Nag-withdraw siya. Di ba? Wala. Tapos ang kwento. So, yung mga tao ngayon sa Congress, sa Senate, may mga experiences din tayong lahat. Nakita nyo naman lahat. Lalo yung mga anak ng Presidente Erap nandiyan sa Senado ngayon. Pareho kayong binoto.
So, you do not tell me na ako masamang tao. You do not tell me, you do not judge me because I am not in the hot seat. Kayo ang mga nasa hot seat. All of you senators na nandyan, binoto ko kayong lahat. Oh, kasi lahat, ang galing kong bumoto eh. Lahat ng binoto ko, pumatok eh. Ang wala lang doon, si Gibo. Oh, Eliasar. O yan, yung dalawa. Yun lang ang nawala eh. All the rest, pasok eh. So, ay, naka. Kung pwede ba yung mga bago, like Robin, Padilla, Tulfo, o yung mga dati, Bongo, Bato de la Rosa. Bato, nag-abot tayo. Bato. Pwede ba magsalita kayo? Tama ba o mali yung resolution number 10? Ang hirap eksplika kasi nandyan na kayo eh. No? Ginamit nyo resolution number 10. It is a system adopted by the Senate of the Republic of the Philippines concurrent with Congress of the Philippines. Trillanes, magsalita ka rin. All right, sir. Oh, di ba? Isa ka dun sa nandoon, that fateful day, nang inadapt yung resolution na yan. 15 Congress, nandun ka. Miriam. O si Miriam nga, hindi nagsalita. President BBM, isa ka doon. Tinignan ko, 15 Congress. Sino ba yung mga, JPE. Kaya ako isipin mo, parang yung relationship, mahal na mahal mo, bilib na bilib ka, grabe respect mo umaapaw, siksik, liglig at umaapaw ang respeto mo doon sa asawa mo, babae man o lalaki. That's the situation. Meron pang pabigay-bigay ng mga flowers, meron pang mga chocolate, meron pang I love you honey, I love you sweetheart, may kiss-kiss pa. Tapos nun, only to find out, putya, may kabit pala si lalaki. Or only to find out, si babae pala, may pinatulan na bata. Pinalitan ka. May ginagano, may pinapatulan. Pinagpalit ka and all that. Ano ang Pilipinas? Taong bayan. Supposed to be, nagkaroon ng marriage. When you voted for these politicians. Tapos nun, only to find out na matapos kang bigyan ng mga sweet words, words of encouragement, words of performance, o pinagtatanggol ka. Pinagtatanggol ang taong bayan. Bilib na bilib ang Pilipino. Oh, I love you, Senator. Ang galing ni Senator. Only to find out may resolution 10. Ginagago ka na pala. Kaya yun ang nakakainis. And you translate that to millions of Filipinos. That's why delikado kayo. Congress and Senate. Ang hiningi ng taong bayan, explica ninyo. Ngayon, ang akin, gusto kong mangyari, every one of you, individually, sabihin nyo, tama ba o mali yung resolution na yan? Resolution number 10. Senate Resolution number 10. Yan ba ina-adapt nyo pa hanggang ngayon? Yan ba naging tradisyon na? Ganyan ba kayong mag-liquidate ng pera by certification? O yung iba dyan, nag-atas sila ng resibo to be on the safe side? Sabihin nyo. Kasi, bakit ganun ang ginagawa mo? Iba, certification lang, walang resibo. Kasi honorable kami. Iba, ang standard nila, certification, nag-attach na resibo. Kasi mali eh. Parang, mas maganda yung may resibo. Sabihin ninyo, para makita ng taong bayan, kung may honor talaga kayo. Para makita ng taong bayan, tama lang tawagin kayong honorable. At tama lang na hayaan kayong nandyan pa. Because sa tingin ko, pagka hindi nyo ayusin yan, isasara ng taong bayan yung Senado at yung Congress na yan. Through defiant Filipino revolution. And somebody will stand up, courtesy of the armed forces, they will support. There will be a revolutionary government. And that is the chance of the Filipino people to reboot everything. Reboot.
Karon dyan ng death penalty. Naku, panalangin yung wag maging kagaya ng French type revolution. Panalangin ninyo. Pinapanalangin ko yun. Kasi pagka nagkaroon ng may book ng aso, pagka nagkaroon, panalangin mong ganyan, pagka nagkaroon tayo ng French type revolution, baka buhayin yung guillotine. Guillotine, eto ulo mo, kapak! Putol ang ulo mo. How gory. Because isipin ng mga revolusyonaryo para hindi na gayahin, para mawala na tuluyan ang korupsyon sa Pilipinas. Sipin mo yung araw-araw merong ini-execute. What a sight, di ba? Rob the Philippines, yun yung magiging yung joke ko eh. Rob the Philippines, tourist attraction. Ang daming pupunta niyan. Daily beheading. Daily. Pupunta niyan. And then makita mo, lahat ng politicians, kinuha, lahat ng congressmen, lahat ng mayor, lahat ng governor, lahat. Pati barangay captain. Kasi if one is executed every day, sample, one a day. Bitin nga yun eh. Parang kulang, no? Maganda. Double with. Meron pang isa. Parang sine, no? Now, dati nun may ganun eh. Mga double with. Minsan triple with eh, no? 2-3 sine pinapalabas. May X-rated nung panahon na yan. Noon pa, inabutan namin yun. High school kami. May main picture and then double with another sine and then X-rated na 30 minutes. Sa Quiapo, dami noon dati. Iwa-iwalay pa noon yung mga sine. Hindi pa noon yung mga SM, ganyan. Isang one-stop shop na 12 sinihan o 6 na sinihan in one sitting. Dati iwa-iwalay yung mga sinihan. Ang gandang yun, kunyari, para wag pamarisan. Daily execution, you execute one a day, that's 365 in a year, times 6. 365 times 6. Oh, mga 3,000 people in one full term of a president. 3,000, ubos. Ubos yan. Ilan yung Senate, ilan yung Congress. Di ba? Kaya wag sana tayong pumunta doon because it can happen. Sa pikang-pikang taong bayan. Why was Napoleon Bonaparte very attractive and saleable to the French people? Sinakyan niya. Because yun ang gusto ng French people. Oh. Kaya nga, so dangerous na may ganon. And that will be a chance for the Filipino people to cleanse society of drugs, of corrupt people, of smugglers. Lahat yan, linis. And then, disiplinado. If Duterte will stand up like a Lee Kuan Yew, good for the Filipino people. Ang tanong, does he want to? Huwag niyong ipoportion tao. Nagre-retire yung tao eh. Masaya na siya, retired. Ang ginagawa ngayon ng Team Tambalolong, binabakbakan nyo pa. Pinipisa siya. Hinigiba sila, pati SMNI, para yung Sara Duterte mawala yung chance. Ang ginagawa nyo, lalong nagkakaroon ng chance. May hinok sa pilit, yung ali. May hinok sa pilit, parang bayabas. Nihintay mo, ganyan na kalaki, parang hinog na. Pero lumalaki pang ganyan. Ganyan na. Hindi pa mahinog-hinog. Ganon si Sara ngayon. Guwaba. Ganon si Sara, BP no? Almost 2 years. 1.5 years. Kunyari hanggang next year, maka 2 years siya experience as BP. Gusto niyong pahinugin siya ng gusto? Pabuti niyo si Marcos ng 2028. BBM. Pabuti mo ng 2020 si Sara. Hayaan mo nang siya yung sumunod sa iyo. Kami magde-decide, hindi ikaw. Kami, taong bayan, people of the Philippines, the sovereign Filipino people. Kung ayaw namin kay Sara, in the next 4.5 years, ayaw namin sa kanya, lalabas yun. Palito. Let her be the one. Hindi yung magkikreate kayo ng mga palpak at ibibintang nyo sa kanya. Mali, yung magagalit tao sa inyo. Di ba? Hayaan nyo na, leave them be. Walang chacha, walang NPA collusion, para kakampi nyo yung armed forces. You do not force the armed forces to decide. You do not force the armed forces to break up
may Duterte camp, merong BBM camp, and force them to fight each other for you guys, that will not happen. Hopefully, that will not happen. Buong armed forces, magaling ang leadership ng armed forces. Filipino people, you can rely on the armed forces. When push comes to shove, they know, they are aware what's happening. I'm also blogging for the armed forces. So, para aware kayo sa mga ano yung damdamin ng taong bayan. No? You have the power, armed forces. Retired officers and men of the armed forces, you have the power. But our time to shine has passed us by. Huwag nating agawan yung armed forces ngayon ng opportunity to shine because it is their time. Tayo nandyan para lang magmasid-masid. Para lang pagka when all goes to shit, then tatayo tayo para sa taong bayan. Ganon. So, yung mga nagsasabi mag-take over na, in due time, kung kinakailangan. Sa ngayon, ang gusto namin mangyari, matapos ni BBM, yung time niya, 2028. Marami Mahinog naman si Sara Duterte, because sigurado si Sara Duterte, protect Sara Duterte para walang attempt sa buhay niya. She will shine and she will have her time. Now, kung pinilit ninyo, sige, go ahead. Komentohan pa Mahinog natin. siyang pilit. But that Kasi father will be there to guide her. So, sinasabi nito parang si... ang ganda naman pala ng pwedeng mangyari, no? Oo. Di ba? I-komenta natin ang ng BBM konti. So, marami naman po, nakakarami na patapusin natin ang ating sitting president ngayon. Kasi, kumbaga, bigyan natin ng chance. Ang problema nga po, meron mga nakapalibot na, di umano, sabi nga niya, huwag niyong pilitin. Kasi nga pag nahinog sa pilit yan, yun na. Parang kastilyong buhangin na sinasabi niya rito na pag humampas ang dalampasigan, giba ang palasyo. Yung kastilyong buhangin sa tabing dagat. Diba? Kaya ako personally, gusto ko matapos ang panunungkulan ng ating sitting president. Kaya nga lang, ang dami nakikialam. Kaya nga lang, nangyayari nga, parang nananahimik lang siya. Parang, pakiramdam natin, parang pinababayaan lang niya yung mga alipores dun sa palibot na hindi naman sila yung presidente. Kagaya nga nasabi ng ating magiting na dating sundalo at captain at ranger, scout ranger. So, sana, hiling ko lang matapos ang panunungkulan ng ating sitting president na si Bongbong Marcos Jr. Kasi yun naman ang nararapat. Kaya lang, gaya na sinasabi nitong ating isang vlogger, kasama natin, at mag-subscribe kayo guys sa Pinoy Survivor, talaga namang alam naman natin nangyayari sa palibot. Huwag naman sana mapersang, alam nyo na, hindi matapos ang kumbaga ang takbuhin ng isa nanunungkulan. Huwag naman. Kaya yun nga, yung mga sinabi niya, ako'y sarili kong pananaw, naniniwala ako. Naniniwala ako nga si Pangulong Bongbong Marcos ay matatapos niya ang kanyang termino. Hopefully. Sana. So, ituloy natin guys. Para nadala ako dun Very good. Duterte comes into the picture. Reboot. Tanggal ng corruption. I will even volunteer to execute all the corrupt people. Give me the name. Validated na. Hindi ko na kinakailangan validate para yung konsensya ko hindi tutubuan. Hindi ako tutubuan ng konsensya. Basta bibigyan nyo sa akin, validated na yan, sigurado. Yun lang requirement ko. Validated yung tao na talagang corrupt. Kukunin ng state yung properties niya na naamas because of this
stupid na resolution nato. Yung mga corrupt dyan sa Bureau of Customs, sa BIR, lahat yan. Yung smuggler, bigay nyo sa akin lahat. Padala nyo sa akin. Nakapila sila. I will do daily executions. Okay lang yun. Lakas ako sa langit. Okay lang yun. Pwede yun. Para matapos na yung corrupt Philippines. Kita mo kung di matino tayo. And then, tama si Sara, tama si BP Sara dyan sa education. Because kung 6 years si Sara dyan, you can just imagine what she can do dun sa education department. You need to bring about into the fold a new breed of Filipinos because our generation of Filipinos, tayo rin ang nag-fail. Tayo walang sisihan. Huwag niyo isisi lahat sa politiko. Huwag niyo isisi. Tayo rin ang nag-fail. Yung generation natin. Ang dami nagmamalinis, ang dami No, we all failed. Whole of nation approach ang solusyon. Nasaan kayo nung kailangan ng whole of nation approach na matagal nang sinasabi? Sa NPA ngayon napatunayan, sa CPP, NPA, NDF napatunayan. Dalawa lang yan na talagang siga, Badoy, Celis. Kita nyo yung nangyari. NK Palkak, isang presidente na tama yung suporta. Yung mga key players dyan, yung national security, sila Kapuyan, dun sa indigenous peoples natin. Lahat, all playing, parang makina. No? Clockwork. Grabe. And then an AFP na responsive. Tapos ang rebelde. Ngayon, pipistocks ninyo, magdedemand sila. Good luck sa inyo. Kakagating kayo ng armed forces. Warning na yon, kakagating kayo ng armed forces. I am not trying to destabilize. I am telling you what will happen if you continue to destabilize the government because Congress of the Republic of the Philippines, you are the ones destabilizing the country. Tandaan nyo lagi, people of the Philippines, sovereign Filipino people, asking imploring the aid of the divine providence o aid almighty. Nandito lang kayo lahat sa ilalim. Okay? So, ayun na naman. Time's up na naman ako. Sige, tuloy ko na lang ulit. Hindi ko na naman kayo nasagot to. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. Okay. Guys, so, yun. Maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube video na ipiniture ko itong si ating dating Captain Clemente Enrique na napakagaling at napakatalino sa kanyang pagpapaliwanag at talaga namang doon sa bumabase siya doon sa nakikita niya at doon sa nakikita niya sa nangyayari sa ating lipunan kalinsunod nun, kalinsabay nun, ang solusyon na gusto niyang, na sa kanyang kalaman ay yun ang pwedeng maging solusyon. So, sinasabi niya nga dito, ay gusto niyang matapos ang panunungkulan ng ating sitting president. Pero, kailangan baguhin niya ang mga diskarte ng pamumuno niya. Yun ang ayon sa ating vlogger na si Sir Dado. So Sir Dado, maraming salamat po sa iyong pagpapaliwanag patungkol dito sa isyong ito at naway ang ating mga viewers ay maraming natutunan sa iyong pagpapaliwanag patungkol sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa pagtunghay sa aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. And mag-subscribe na kayo dito kay Pinoy ito sa ating Pinoy Survivor na si Kadado. At marami kayong matutunan, promise. So, maraming salamat po. See you on my next vlog guys.